usup sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Vengador mga kababayan na YouTube channel. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Medyo naninibago pa tayo. Pero anyway, mga kababayan, ako nga po pala ulit si Jake Magnus at nandito po tayo ngayon sa YouTube channel ulit ng Vengador mga kababayan. At ito po pag-uusapan po natin, napakagaganda pong mga balita itong mga bago po nating nakita dahil kung titingnan po natin mga kababayan, matatalakay po natin dito yung pinag-usapan o tinalakay ni Pebbles Cunana na kung saan mapapatunayan po natin na totoo nga pala mga kababayan yung sinasabi nito pong si Pebbles patungkol po dun sa pagpunta ni Sara Duterte ng hating gabi sa BJMP mga kababayan dahil may pinupuntahan pong lalaki di umano itong si Vice President Sara Duterte. At dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan yung patungkol po dito naman po mga kababayan sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan may post po itong si Jesus Palsis patungkol mga kababayan dito sa bagong umaatake kay Senator Risa Hontiveros at matatalakay din po natin dito yung patungkol mga kababayan kay former Senator Trillanes na kung saan may nabanggit po ito patungkol sa kinakaharap na kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito po sa YouTube channel ng Vengador mga kababayan, huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe mga kababayan. Ano po? So anyway, shoutout po sa mga viewers na nakatutok po sa atin ngayon. Magandang madaling araw po sa inyo. Mega love shoutout po yung mga nakatutok pa rin. Thank you po talaga. Ano po mga kababayan? So siguro yung iba mamaya na po natin babanggitin at umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo may nakita po tayong post galing po kay Jesus Palsis. At ayon po dito mga kababayan, ay shoutout kay BMB Extina Lakwata, mega love shoutout po sa inyo ha. Thank you po sa panonood. So ngayon, balik tayo dito sa topic. So kung titingnan nyo mga kababayan, meron pong binabanggit dito or sinasabi, ito pong si Jesus Palsis patungkol po mga kababayan, doon sa sinabi sa kanya ng kanyang source. At ayon po doon sa kanyang source mga kababayan, nagsumbong si Tweety Bird. Merong maingay na attack dog. Tahol daw ng tahol mga kababayan, katulad ng mga DDS. And looks like a DDS. Pero hindi daw siya DDS mga kababayan. So sabi pa dito, ito todo na daw niya yung pagtahol laban kay Senator Risa dahil may pera. Utos na mula sa taas mga kababayan. Di ba kung matatandaan nyo, meron pong pinalalabas etong si Rowena Guanzon. Ano po itong si attorney Rowena Guanzon mga kababayan patungkol po dun sa nakaraan ni Sir Ronald Llamas na kung saan mga kababayan tila ikinokonekta dito po mga kababayan kay Senator Risa Hontiveros. Dahil kung titingnan po natin, ito pong post na ito mga kababayan, ito patungkol po dun sa naging gulo na ginawa ni attorney Rowena Guanzon mga kababayan, na po yan or parang pabirong may sinabi dyan si Sir Ronald Llamas. And then, meron po naging sagot dyan mga kababayan, ito pong si Rowena Guanzon. So ayon po sa kanya, kung babasahin po natin, itong balita na nakita po natin sa News 5, sabi po dito mga kababayan, Llamas versus Guanzon. Nagpatutsada online si dating Commission on Election COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at dating Presidential Political Affairs Advisor na si Sir Ronald Llamas mga kababayan. Sabi pa dito, hirit ni Llamas, tila bumabaraw ang self-esteem niya dahil wala siyang suot na signature brands na binanggit ni Guanzon nang kumprontahe ng mag-asawang sumita sa kanya sa isang mall dahil sa pag-ubo. Sabi pa dito, agad bumuelta sa post niya si Guanzon na may pasaring na tungkol sa naging karelasyon ni Llamas noon mga kababayan. Alam naman po natin na si Llamas noon mga kababayan nung siya po ata ay I think congressman, kinokonekta po siya mga kababayan kay Senator Risa Hontiveros. Ano po, so kung titingnan nga po natin yung mga komento mga kababayan, dito po sa comment section, maliwanag naman po mga kababayan na
Parang ang dating, ang pinatutungkulan dito na di umano'y nagkagusto daw. Ano po kay Sir Ronald Llamas, walang iba kung hindi itong si Senator Risa Hontiveros. So sabi pa dito, napag-google tuloy ako sa mga na-link kay Sir Ronald Llamas, where Ronald Llamas currently relation status is not, hindi ito po highlighted. In recent snippets, he was notable link to former Akbayan Representative Risa Hontiveros around 2013. An alleged relation, they both downplay or deny publicity despite being seen together open, mga kababayan. Yan po yung sabi dito hindi po yan sa ating galing. So ngayon kung titingnan nyo po mga kababayan, siguro ito po yung pinatutungkulan dito ni Atty. Jesus Palisis na di umano ay attack dog daw dahil nga mga kababayan baka bayad di umano. Kasi sinasabi dito, ayan ito todo na daw yung pagtahol laban kay Senator Risa dahil may pera utos na mula sa taas, mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, ano ba yung naging sagot ni Rowena Guansol sa patutsada, mga kababayan, ni Sir Ronald Llamas? Kasi sabi dito ni Llamas, bumaba na naman ang self-esteem ko, wala kasi akong Rolex saka Gucci. Ngayon na naging sagot daw dito, mga kababayan, ni Guansol, okay lang yan, pogi ka naman, naging kayo nga ni di ba? Ngayon mga kababayan, hindi kasi may iwasan na mahalwat po yan na mga kababayang Pilipino po natin at malaman kung sino ba yung pinatutungkulan po dyan. So ngayon may mga nagko-comment na ikinukonek, mga kababayan, si Sir Ronald Llamas dito po kay Senator Risa Hontiveros dahil noong 2013 daw po may umusbong na balita, mga kababayan, na di umano magkarelasyon daw itong si Senator Risa Hontiveros at ito daw pong si Sir Ronald Llamas. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, yung mga didisya talaga pag walang maiba to, pe-personalin ka talaga. Or di kaya naman, mga kababayan, gagamitin yung mga nakaraan mo para ipambato sa'yo. Katulad na lamang, mga kababayan, kung titingnan po natin yung isa sa mga maiinit na post, mga kababayan, ngayon ni Ramon Tulfo na kung saan eto siguro yung tinutukoy ni Pebbles Cunanan, mga kababayan, patungkol po dito kay Sara Duterte na di umano dinadalaw ni Sara Duterte na lalaki dyan po sa BJMP, yung kanyang kuya-kuyahan, na maraming nalalaman patungkol po sa kanya. Kasi sabi po dito, mga kababayan, ni Sir Ramon Tulfo, kung babasahin po natin, eto daw. Yan. Ayon sa aking little birdie, dumadalaw daw si BP Sara kay Ramel Madriaga, isang detine sa BJMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Yan, mga kababayan, yung tanong dito ni Ramon Tulfo. Kasi nga, ang nakakapagtaka po dito, wala naman po masamang bumisita o dumalaw, mga kababayan. Pero nakakapagtaka po dito, bakit 10 oras nga naman ng gabi? At bakit nga naman, mga kababayan, hindi araw? So ngayon, kung babalikan po natin yung sabi dito, mga kababayan, eto pa daw. Ani ni tweet, si Madriaga acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping, kaya't siya ay nakakulong mula pa noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nalilitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya ay nakakulong dahil sa kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Di ba, mga kababayan, may binabanggit nga si Pebbles Cunanan na kuya-kuyahan daw po. Di umano. Hindi ko naman sinasabi, mga kababayan, na totoo yung vlog na inilabas ni Pebbles Cunanan. Pero kung titingnan po kasi talaga natin, kung pagbabasihan po natin, itong mga lumalabas na balita, mga kababayan, talagang kahit kayo, mapapaisip kayo Di ba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.